Metapora, hindi isang teorya ng pagsasabuatan. Kung lahat ay papasok sa bangko bukas at huhugutin ang lahat ng kanilang pera, ang sistema ay babagsak sa loob lamang ng ilang oras dahil ang pera ay hindi naman talaga totoo. Hindi ito aksidente o isang technical na aberya. Ito ang pangunahing disenyo ng sistema. Ang pera sa iyong bank account ay hindi talaga umiiral. Hindi ito pandaigdigang pananalapi. Isang panlilinlang na napakatanda na ito ay naging nakatanim na sa ating pag-iisip, kaya't ipinagwawalang bahala na natin ito. Ito ay tinatawag na fractional reserve banking, at ito ang tahimik na makina sa likod ng pandaigdigang utang, inflasyon, at ang ilusyon ng kayamanan. Kapag naunawaan mo kung paano ito gumagana, mapagtatanto mo na ang konsepto ng pera mismo ay nakabatay sa mga pangakong hindi kailanman maaring matupad. Upang maunawaan kung saan nagsimula ang lahat, kailangan nating bumalik sa panahon bago pa man tumakbo ang mundo sa mga numero sa isang banking app. Sa medieval na Europe, kung mayaman ka, mayroon kang mga barya sa bawol o mga alahas na maaring ipagpalit. Ngunit ang pagdadala ng mga sako ng ginto ay masyadong mapanganib. Kaya sinimulan ng mga tao na ideposito ang kanilang mga mahalagang gamit sa mga platero na nagmamay-ari ng mga ligtas. Bilang kapalit, bibigyan ka ng platero ng resibo, isang piraso ng papel na nangangakong maaari kang bumalik at kunin ang ginto anumang oras. Di nagtagal, napagtanto ng mga tao na maaari nilang gamitin ang mga resibo na iyon sa pangangalakal sa halip na magdala ng aktwal na ginto. Dahil ang papel ay kumakatawan sa halaga ng ginto at mas magaan itong dalhin. At doon pumasok ang trick. May napansin ang mga platero, halos walang pumupunta upang kunin ang kanilang ginto ng sabay-sabay. Kung mayroon silang 100 customer, 1 o 2 lamang ang pupunta upang kunin ito sa anumang araw. Nangangahulugan ito na karamihan sa ginto ay hindi nagalaw. Kaya naging matalino ang mga platero. Nagsimula silang mag-issue ng mas maraming perang papel kaysa sa aktwal nilang hawak. Kung mayroon silang 1,000 barya ng ginto, maaari silang mag-issue ng 2,000 perang papel. Maari nilang ipahiram ang mga karagdagang perang papel na ito at mangolekta ng interes. Kumita ng pera mula sa ginto na hindi umiiral. Hanggat hindi lahat ay sabay-sabay na kukuha nito, walang makakapansin. Sa esensya, ito ay paglikha ng pera mula sa hangin. Hindi lamang ito isang gimmick. Ito ay revolusyonaryo. Nang tanggapin ng mga tao ang perang papel bilang katumbas ng ginto, ang proseso ng paglikha ng pera ay napalaya mula sa mga pisikal na limitasyon. Ang mga bangko ay sinilang mula sa kasanayang ito na ginagawang isang opisyal na mekanismo ang gimmick. Pagsapit ng ika-17 siglo, tinanggap din ito ng mga pamahalaan. Ang Bank of England ay tinatag noong 1694, hindi upang maglingkod sa publiko, kundi upang lutasin ang isang problema. Ang korona ay may utang dahil sa walang katapusang mga digmaan nito. Ang bangko ay nagpautang sa gobyerno ng mas maraming pera kaysa sa aktwal nitong hawak na mga reserbang ginto kapalit ng mga pagbabayad ng interes. Ang utang ay hindi binabayaran gamit ang kayamanan mula sa mga bagong pananakop, kundi sa pamamagitan ng mga buwis mula sa mga ordinaryong Briton. Pamilyar ba ito? Dahil iyon ang mekanismong ginagamit pa rin ng mga pamahalaan ngayon. Nanghihiram ng pera na hindi naman talaga umiiral, pagkatapos ay pinipilit ang mga susunod na henerasyon na bayaran ito sa pamamagitan ng mga buwis. Sumunod din ang Estados Unidos. Ang ginto at pilak ay pera. Sa ganung paraan, ang mga unang bangko sa Amerika ay naglabas ng perang papel na maaring gawing ginto, ngunit mabilis nilang napagtanto na mas marami silang may imprenta na perang papel kaysa sa ginto. Inilantad ng mga bank run ang ilusyon. Ang mga taong nataranta ay dumating upang kunin ang kanilang pera para lamang matuklasan na hindi talaga ito umiiral. Maraming bangko ang bumagsak sa isang iglap. Ngunit sa halip na buwagin ang sistema, pinalakas ito ng mga gobyerno. Lumikha sila ng mga sentral na bangko upang magsilbing unan upang protektahan ang ilusyon. Malinaw ang mensahe, kahit na walang pera, sisiguraduhin nating maniniwala ang publiko na mayroon nga. Ngayon, isaalang-alang ang realidad ngayon dahil ang fractional reserve banking ay napaka-abstract na tila mahiwaga sa maraming tao. Isipin mong pumasok ka sa isang bangko at nagdeposito ng $100, sa tingin mo ay naroon lang ito. Sa katotohanan, ang bangko ay kailangan lamang magtago ng isang maliit na bahagi nito bilang reserba. Nung nakaraan maaring 10% ito, ibig sabihin ang bangko ay nagtago ng 10 at nagpahiram ng $90. May humiram ng $90 para bumili ng isang bagay at ang nagbebenta ay nagdeposito ng $90 sa ibang bangko.
Ang pangalawang bangko ay nagtago ng $9 at nagpautang $81. Ang pera ay dineposito at ipinautang at iba pa. Sa pagtatapos ng siklo, ang iyong original na $100 ay naging halos $1 na nasa sirkulasyon. Ngunit $10 lamang ang totoong pera. Ang natitira ay utang. Ang bawat bagong dolyar sa sistema ay nilikha ng obligasyon na humiram ng pera na may interes. Kung ikinagulat mo yon, pasensya na, ang sinabi ko lang ay lumang balita. Sa Estados Unidos ngayon, ang kinakailangan sa reserba ay hindi 10%. Ito ay 0%. Simula Marso 2020, hindi na hiniling ng Federal Reserve sa mga bangko na hawakan ang anumang reserba laban sa mga depositong natatanggap nila. Nangangahulugan ito na ang klasikong money multiplier ay hindi na ang tunay na limitasyon. Kaya kung walang pangangailangan para sa mga reserba, ano ang pumipigil sa mga bangko na magpautang ng walang katiyakan? Ang lubid sa buhangin ngayon ay hindi ang mga kinakailangan sa reserba. Ito ay mga tuntunin sa kapital at likididad na itinakda sa isang pandaigdigang balangkas na tinatawag na Basel. Ang mga patakaran ng Basel ay nilikha pagkatapos ng ilang krisis, lalo na pagkatapos ng 2008, ng isang grupo ng mga sentral na bangko at mga regulator na nagpulong sa Basel, Switzerland, sa Bank for International Settlements, na inihahalin tulad sa sentral na bangko ng mga sentral na bangko. Ang mga patakarang ito ay hindi inilalabas ng parlamento o kongreso, kundi ng mga hindi halal na teknokrata. Ganito ito gumagana. Dapat ipakita ng mga bangko na mayroon silang sapat na equity capital upang matanggap ang mga potensyal na pagkalugi. Komplikado ang mga patakaran, ngunit isipin ito sa ganitong paraan. Kung nais ng isang bangko na magpautang ng $100 ng may panganib, maaring kailanganin nitong humawak ng $8 ng sarili nitong totoong pera bilang panangga. Yan ang tunay na limitasyon. Kung mas maraming mapanganib na asset ang mayroon ng isang bangko, mas maraming kapital ang kailangan nitong hawakan. Bukod pa rito, kailangan nitong patunayan na mayroon itong sapat na likidong asset upang makaligtas sa isang panandaliang krisis. Cash, government bond, mga bagay na maaring ibenta ng mabilis. Ang mga patakarang ito ay nilayon upang maiwasan ang paglipad ng mga bangko ng masyadong malapit sa araw. Ngunit pansinin kung ano ang nagbago. Hindi na nagpapautang ang mga bangko mula sa mga deposito. Una silang nagpapautang at ang mga pautang na iyon ay lumilikha ng mga deposito mamaya.